Isang magandang umaga po sa ating lahat. Muli po tayong sa ating morning devotion ngayong umaga at salamat po sa inyong pagsama sa amin. Salamat po sa inyong pagising sa oras na ito at nawa ay sama-sama tayong muling mag-aral ng kanyang mga salita. Ngayon po ay araw ng Martes, ito pong ikadalawang araw ng linggong ito at tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral sa aklat ng Joshua. And today we're looking at chapter 3. At bago po tayo magsimula, ay pakinggan po natin isang papuring awit na ito. My weakest moments, in my darkest hour, you're the God who heals me when I'm crying out for help, when my faith is shaken and I'm all struck down. You're the God who sees me, you're the God who saves. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. In your lavish kindness I've been washed in grace. You're the God who loves me, can't keep it to myself. I wanna shout your story, I'm gonna sing your praise. You're the God who's mighty, you set my heart in place. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. Sing, we bless you, Lord. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. And I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. And I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face a day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. And I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will
will bless the Lord at all times. Oh, and I can face the day, for you are strong to save, and I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face the day, for you are strong to save, and I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang awiting yan. Tunay ngang dakila at mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. And we ought to bless the Lord at all times, for He is good and He is great. Can you join me in prayer this morning? Father God, we thank you for your grace. We thank you for your love, Lord. At salamat, Panginoon, dahil lagi niyo itong pinapatunayan sa araw-araw, O Diyos. We thank you, Lord, for this beautiful day, for this beautiful morning, Lord, na muli po kaming magkakasamang kaaral ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga ginawa sa aming mga buhay at sa inyong patuloy pang gagawin, O Diyos. Even in our meditation of your words today, we just lift them all up to you, O God, and we glorify your name in heaven. Let your name be praised and be honored, O God, in our midst today. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Joshua, at ang ating text ngayong umaga ay matatagpuan natin sa Joshua chapter 3. At ito po ay isang bahagi pa din ng paglalakbay ni Joshua at ng mga Israelita patungo sa lupang pinangako ng Panginoon. And this is one of the more significant stops that they have. At ang talatang pong ito ay medyo kahawig ng isa pang talata sa Biblia, which is ang Exodus chapter 14, kung saan ang mga Israelita ay tumawid sa Red Sea. At ito namang ating talata sa umagang ito ay ang pagtawid ng mga Israelita sa ilog ng Jordan. So hindi ko na po babasahin lahat ng text na ito, but I'll be focusing on the scriptures of verse 9 and 11 and 17. Joshua said to the Israelites, "Come here and listen to the words of the Lord your God." And verse 10, "This is how you will know that the living God is among you, and that he will certainly drive you out before you the Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, and Jebusites." Verse 13, "And as soon as the priests who carried the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off and stand up in a heap." Verse 17, "The priests who carried the ark of the covenant of the Lord stopped in the middle of Jordan and stood on dry ground, while all Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on dry ground." Kung kahapon po sa Joshua chapter 2 ay nakita natin kung paano kumilos ang Diyos sa isa sa kanilang unang mga misyon na pag-iispiya sa lugar ng Jericho.
ay sinamahan at iningatan sila ng Diyos, and God even used the life of Rahab to make sure that this plan prospers. Sa Joshua chapter 3 naman ay isang malaking hamon ang kailangan nilang harapin sa paglalakbay na ito, which is the river of Jordan. So sa ilang mga Bible scholars, ang sinasabi po nila ang River of Jordan ay may lalim na 10 to 12 or 11 feet, katumbas ng tatlo o apat na metro, which is probably one floor or isang palapag ng gusali. At ito po ay medyo malalim kung tutuusin. And during that time, it was harvest time, and one of the significant natural occurrence ay ang pagmelt ng Mount Hermon na malapit din sa River Jordan. So kung ating iisipin, ang pagtunaw ng yelo na ito ay mas lalo pang makakadagdag sa challenge because it may assist for the river to have a more rapid flow. Kumbaga mas malakas yung agos niya dahil meron pang tubig na bumababa mula sa natutunaw na ice mula sa bundok. So yun yung picture ng kanilang hinaharap, ng kanilang challenge sa pagtawid sa ilog na ito. But God has very clear instructions to Joshua, and instruct niya sa verse 7 that before they cross this river, they need to consecrate themselves. And another significant instruction ay yung papaunahin yung mga priest na nagdadala ng Ark of the Covenant. So ito po ay medyo may improvement na dun sa kanilang unang water crossing incident, dahil dito ay kailangan na lang nilang laging dala yung Ark of the Covenant. So ito yung extra challenge nila kumbaga. Kasi siguro kung wala to and normal lang nilang tatawirin yung ilog, baka pwede naman nilang languyin. Although hindi lahat marunong lumangoy o hindi lahat makaka-survive dun sa lalim na yun. So God was very clear that the priests need to lead this crossing while carrying the Ark of the Covenant. And sinabi na ng Panginoon na, so itong verse 13, parang sinabi na ni Lord na ito yung mangyayari. Pagtawid nyo, pag-apak nyo sa ilog ng Jordan, the waters flowing from the downstream will be cut off and mahaharang siya ng heap, itong sinasabing stand up in a heap. So para magiging vertical basta mag-stop yung flow ng water. And kung siguro mga normal na tao itong mga priests na nagdadala ng Ark of the Covenant, kung sila ay mga taong nagdo-double-minded on their faith, most probably magdududa sila kung paano ba talaga sila makakatawid dun sa ilog na yun. But these men are men of faith and they trusted the Lord. At habang dala-dala nila yung covenant, sa kanilang unang pag-apak pa lamang dun sa tubig ay naghiwalay na yung tubig. And they had a dry land to walk on. Sila at yung lahat ng mga Israelita. Ayan, ito yung mga priest na may daladalang Ark of the Covenant. So kung makikita nyo po dyan sa illustration, although wala naman tayo doon, hindi natin marahil first millimeters pa lang nung apak nila, biglang humiwalay na. But in the illustration, so nakikita na natin yung V-shape, kumbaga, di ba, ng paghihiwalay ng tubig sa kanilang pag-apak. Unang apak pa lang doon sa tubig. So this chapter is a reminder to those who are not on board with God's plan, close open parenthesis, yet. Kung babasahin natin yung verse 9 ay
parang nagre-remind si Joshua. Sabi niya, "Come here and listen to the words of the Lord your God. This is how you will know that the living God is among you, and that He will certainly drive you out before these nations." And meron ding verse dito sa verse 7, sabi niya, "The Lord said unto Joshua, This day I will begin to magnify thee in the sight of all Israel, and they may know that as I was with Moses, so I will be with you." So, parang isa ito sa mga tests, kumbaga, na isa ito sa mga incidents na gusto ring i-prove ng Lord sa Israelites that this new leadership, this man named Joshua ay sinasamahan din siya ng Panginoon, and that through his life, God's miracles can also happen. And most probably, there's an emphasis on verse 9, Joshua reminding the Israelites again, dahil marahil ng mga panahong yun, hindi lahat ay on board dun sa ginagawa ng Diyos. O kaya naman ay marahil on board sila pero at that point, hindi pa. Kaya may salitang yet. They may not be on board yet with God's plan. And Joshua had to remind them na kailangan yung makinig, kailangan yung magtiwala sa salita ng Diyos, because this is how He will show you na kaya niyang gawin yung mga pinangako niya sa atin. So sometimes in our Christian life, tayo mismo, di ba, pag may pangako o may in-instruct ang Panginoon na gagawin niya sa buhay natin, sometimes maybe at some level of our faith, hindi tayo on board agad-agad dun sa gagawin ng Panginoon o dun sa pangako ng Panginoon. So there's a need to always remind us that we need to listen and to trust the word of God that He will do something in our lives. Or isa din pong example dito is sometimes when we are in leadership, or kung tinawag tayo ng Panginoon na mag-lead ng mga tao, it's not all the time that these people are on board right away on what God is going to do. Some of them are not on board yet. Kaya kailangan lagi silang paalalahanan na makinig at magtiwala sa salita ng Diyos. There's also a reminder in this chapter that before the Israelites and Joshua actually will experience this miracle of crossing the river of Jordan, God has reminded them to be sanctified, to consecrate themselves. Sabi sa verse 5, "Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you." So, yung proseso ng kanilang paglalakbay ay proseso din ng pagtuturo at ng constant na pagbago sa kanila ng Panginoon, constant na paglilinis sa kanila ng Panginoon. And it is very clear that before they experience all these miracles, God wants them to be sanctified. Kumbaga, nais ng Panginoon na maging karapat-dapat sila dun sa pagsama ng Panginoon sa kanilang paglalakbay na ito. And the last point is that no flood can stop what God allows to happen. So, very clear dun sa sinabi ng Lord before pa man sila mag-step ng kanilang paa sa tubig, na paghihiwalayin niya yung ilog na yun. So sabi dun sa verse 16, yung upstream flow will stop, and then yung kabila din naman ay completely will be cut off, so that magkakaroon nga naman ng dry ground sa gitna kung saan sila makakalakad. So whatever it is that God promised for us, nothing can ever stop that. Not even a huge flood, not even any obstacle, dahil kung yun ay kalooban ng Panginoon, mangyayari at mangyayari yan.
So as an application, our trust in obedience to God is put to test more in uncharted territories. We allow God to just guide us when we face the unknown or challenging situations. So maraming pagkakataon sa ating buhay na may bago tayong haharapin, may mga pagsubok tayong hinaharap na hindi pa natin alam paano i-navigate, or maybe we are being led to do something new in our lives. Maybe we are being led to a new place, a new job, a new role. And it is the best time to actually experience God in our lives dahil hindi natin alam completely kung ano yung gagawin. But God knows exactly what to do. Kung paano niyang napaghiwalay ang tubig na yon bago tumawid yung mga Israelites, God can also do great things and miracles in our lives, even when it is unknown or uncharted for us. And lastly, God wants an active and intentional obedience. So ang pinakamagandang example dito are yung mga priests na may dala-dalang Ark of the Covenant. So they could have easily just looking at the water, marahil ang dali lang nilang umatras at sabihin kay Joshua na, parang imposible namang makatawid tayo sa ilog na yan nang dala-dala pa tong Ark of the Covenant. But they just obeyed and followed the Lord, and the moment they stepped their feet into the water, ay gumawa na ng malaking himala ang Panginoon. Sometimes faith requires stepping forward in obedience. Believing that God will provide even before the obstacle is completely removed. Di ba yun po yung essence ng faith, sabi sa Hebrews. So faith is actually believing in things that we don't see yet, that is not happening yet, but we know and we trust that God will do something, that God will provide. And sabi din dun sa mensahe natin nung Sunday, it is our response as well to act in faith. Dahil una nang pinakita sa atin ng Panginoon yung kanyang pagmamahal. So in response, we also act in love. And acting in love is also acting in faith, doing action. Because we believe that in our action, God will work and God will do something. So before we close our devotion this morning, we can reflect on this question: what aspect of my life is currently uncharted? Meron bang mga parte ng buhay natin na hindi pa natin alam, i-navigate, but God wants us to push through with it? And this is our time to reflect and remind ourselves that we just need to step our faith into the water and trust that God will do something. Let's close this devotion in prayer. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Joshua. Thank you for the lives of the Israelites, O God, and the lives of the high priest who carried the Ark of the Covenant crossing the river of Jordan. Thank you, Lord, for their example of an active and intentional faith, that we just need to make that first step, O God, to cross that river. Kahit di man namin alam, Panginoon, exactly what will happen. Lord, we thank you for the uncharted and the unknowns in our lives that teaches us to trust you more, O God, on what you will do, on the miracles that you will do, O God. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang aming mga kapatiran ngayong umaga. Maybe some of us are facing uncharted territories in our lives. Maybe some of us are facing unknown challenges. We don't know yet what will happen, Lord, but we just trust and believe and obey in you instead, that you will do something in our lives, O God. Teach us, Father, to take the first step, the first leap of faith, Panginoon. Nagtitiwala na Ikaw ay Diyos na may gagawin sa aming mga buhay, Father God. And Lord,
We thank you for your words every day. We thank you for the scriptures that we meditate on every day, O God. Tulungan niyo po na laging na makatulong ito, Panginoon, upang lalo pang lumalim yung aming pananampalataya sa inyo. Salamat po sa mga talata ng Biblia ito na nagpapalakas sa amin, Panginoon. Sa mga kwentong ito na nagtuturo sa amin kung gaano ka kadakilang Diyos sa aming mga buhay. Salamat po sa aming mga kapatid. Ano man po ang kanilang gagawin sa araw na ito, ikaw ang sumama sa kanila. Salamat sa palakasang nanggagaling sa inyo. Salamat sa kapayapaan, Panginoon. We thank you for wisdom, O God. We thank you for your words that is light unto our feet and lamp unto our path, O God. Lord, we thank you for blessing our brethren. May their lives be light in their communities, sa mga taong sa kanilang paligid, Panginoon, upang mapapurihan nila ikaw, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Lord God, whatever struggles that we have today, alam po namin na ikaw ay Diyos na dakila, even in the times of Joshua and Moses, and it has not changed, O God, even in our times. You are still a God who does great miracles, who can change our situations, Father God. Whatever it is that we are praying for our brethren who are praying for jobs, for our brethren who are praying for solutions, for answers to the challenges that they're facing. We thank you, Father God, dahil alam po namin na may ginawa ka ng malaking bagay, may gagawin ka sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ang kailangan lang namin ay magtiwala sa inyo at sa inyong gagawin pa sa aming mga buhay. Lord, we thank you for our pastors also, O God. Thank you, Lord, for the leadership that they have in this church. We just pray, O God, kaming lahat ay maging on board, Panginoon, sa inyong ginagawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Upang lahat kami ay maranasan namin, Panginoon, mga himala pang gagawin niyo, Panginoon, sa iglesyang ito. Lord God, we pray that you sanctify us every day of our lives. Thank you for changing us from glory to glory, Father God. We cannot do it alone, Lord, but through you and through your Holy Spirit, nothing is impossible. Lord, we just lift up to you this day. We glorify your name in heaven. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po at pagpalain po ang inyong mga araw. Purihin po ang Panginoon. In my weakest moments, in my darkest hour, you're the God who heals me when I'm crying out for help, when my faith is shaken and I'm all struck down. You're the God who sees me, you're the God who saves. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. In your lavish kindness, I've been washed in grace. You're the God who loves me, can't keep it to myself. I wanna shout your story, I'm gonna sing your praise. You're the God who's mighty, you set my heart in place. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times.
I can face the day, for you are strong to save, and I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say, and I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face the day, for you are strong to save, and I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say, and I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. Oh, we sing, we bless you. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face the day, for you are strong to save, and I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say, I will bless the Lord at all times. Oh, when I can face the day, for you are strong to save, and I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times.